Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Injustice Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Laki akong probinsya. Nung pagkatapos kong makagraduate ng sekundarya, sinabi sa aking mga magulang ko na pwede akong makitira sa aming kamag-anak na nakatira sa Maynila at doon ako sumubok ng aking kapalaran. Kahit na hindi marangya ang buhay namin, ang buong pamilya ko ay sagana naman ito ng pagmamahal ng aming mga magulang at napapalibutan din kami ng mga sariwang gulay at prutas. Sa totoo lang, ang buhay ko sa probinsya ay malayong malayo sa syudad. Kapag nais naming magkakapatid na kumain ng prutas, may malapit na kakahuyan sa aming tirahan at pupunta lamang kami doon kung nais naming kumain. Magsasaka ang trabaho ng aking mga magulang, kaya naman sa tuwing sila ay darating sa bahay, may bitbit na silang mga talbos ng kamote o minsan ibang gulay na kinakain namin sa hapagkainan. At ang pinakagusto kong madalas naming ginagawa sa tuwing pagkatapos naming kumain ng hapunan, kapag maganda ang panahon, uupo kami sa labas, magsisindi ng panggatong si tatay at magsisimula siyang bumuo ng siga. At dito, sisimulan niya ang mga kwento tungkol sa aming mga yumaong mahal sa buhay. Madalas din niyang ibahagi sa amin ang buhay nila noon na kung sana ay hindi na ibenta ni Lolo yung lupa na dapat ay sakahan nila. Kaya lang nagkasakit si Lola na kinailangan nila ng pera kaya nawala ang kanilang lupang sinasakahan. Lalo na nung mga panahong ding iyon, hindi din maganda ang ekonomiya kaya naman wala silang magawa sa pangyayari. Ramdam ko sa boses ni tatay sa kanyang mga kwento noon na marami silang pananim, na isa sa mga ito ay mangga o bayabas. At nakikita ko si tatay na ipipikit niya ang kanyang mga mata at iniimahin niya ang kanyang kabataan noong lahat ay masaya at masagana. Gaya ng sa tuwing aakyat siya ng puno at pipitasin ito at doon mismo kakagatin ang pinitas niyang prutas nang walang hugas-hugas na sa bawat kagat nagahalo ang asim at tamis na nagpapangiti sa kanyang muka at sa bawat pagnguya nais pa niya muling mamitas. At ang kanilang malaking bahay kubo, mga manok na nagtitilaok sa umaga na sumisimbolo ng bagong pag-asa, na maririnig mo ang masasayang ngiti ng mga tao sa paligid at ang pagsisimula ng kanilang mga gawain ng araw na iyon. Dagdag niya, yung buhay nilang hindi man sobrang marangya, pero komportable at simple lamang ito. Ngunit magmula noong mawala ang kanilang ari-arian dahil sa desisyon ng kanyang ama na ibenta ito, dito na sila nagsimulang maghanap buhay para makatulong sa buong pamilya. Na nagpatuloy ang ganito niyang buhay hanggang sa nakilala niya si nanay at sila ay nagpakasal. Sa mga kwento ni tatay, para na din kaming kasama sa kanyang kabataan noong mga panahong iyon. Kaya naman, hindi ko maiwasang malungkot nung ako ay nagsimulang bumukod sa mga magulang ko. Pero ang sabi ni tatay, anak, subukan mong hanapin ang kapalaran mo sa Maynila. Dahil kung mananatili ka dito sa probinsya, ganito lang din ang buhay mo. Una kong pinasukan ay isang tagabenta sa isang pwesto sa Tiangge. At isang beses, nung nakita ko yung pinsan ko na nag-uwi ng cappuccino, nasarapan ako, kakaibang lasa. Mapait na may tamis at creamy. Sabi niya isa itong uri ng kape na gawa ng isang barista. Tinanong ko siya kung madali lang maging barista. Oo, mag-aral ka lang maging barista tapos pwede ka na mag-apply sa mga malalaking coffee shop o di kaya chain coffee shop. Matapos noon, dito ko na napansin ang mga coffee shop sa mall. Hindi ko akalain na ang ganitong klaseng kape ay aabutin ng halos ilang daan. Kaya naman ginawa ko yung mungkahi ng pinsan ko na maging barista at nag-aral ako nito sa pinakamurang paaralan na gumugol ako ng ilang linggo at natapos ko din ito. Sa tulong na din ng rekomendasyon ng kamag-anak ko, ako ay nakapasok sa isang coffee shop. Hindi man sa loob ng mall, pero ito ay matao at ang kalsadang ito ay laging abala na malapit sa mga nag-oopisina. Gustong-gusto ko ang trabahong ito. Gumagawa ng latte art na nagtitimpla ng iba't ibang klase ng kape
at yung makita ang ngiti ng mga bumibili sa tuwing makikita nila yung disenyo nito. Sa totoo lang, kung noon, wala akong ideya kung ano ang nais ko sa buhay ko. Pero nung natuklasan ko ito, sa tingin ko, ito ang nais ko sa buhay. Na nais kong magkaroon ng sarili ko ding coffee shop na magbigay sa akin ng motibasyon upang mag-ipon at magtayo din ng sarili kong pag-aari. Ang coffee shop na pinagtatrabahuhan ko ay isang malaking kumpanya at nung nalaman ko ang halaga nito kung ito ay ipa-franchise, sa tingin ko kahit na magkanda kuba-kuba ako, hindi ko ito may ipon. Kaya habang pansamantala, inaral ko ang lahat kong dapat aralin mula sa mga coffee machine, klase ng coffee beans at marami pang iba. Kasabayan nito, meron ding lalaking taga Maynila ang nagkaroon ng interes sa akin. Pinayuhan ako ng mga katrabaho ko na huwag pansinin o huwag magpadala sa mga mabubulaklak na dila ng mga customer, lalo na kung ang intensyon nila ay ayain ako na mag-date dahil madalas daw ang mga ito ay manloloko. Sinabi din nila sa akin na madami na silang nakilala o katrabaho na may ganitong karanasan, kaya pinayuhan nila akong mag-ingat. Madalas akong tumatango, pero sa kaibuturan ng isip ko, baka naman nagkataon lang o hindi naman lahat siguro ng lalaki ay ganon. Pero dahil ako ay laking probinsya, walang alam, walang karanasan at hindi naniwala, kaya maging ako ay nahulog din sa patibong na ito na pinagsisisihan ko magpasa hanggang ngayon. Sa halos 1 taon ko nang nagtatrabaho sa nasabing coffee shop na iyon, meron kaming suki na madalas umorder ng kape bago ito pumasok sa kanyang opisina at bibili muli mga oras ng tanghalian. Noong una hindi ko ito masyadong pinansin, pero dahil halos araw-araw na itong bumibili ng kape, kaya naman parang nakilala ko din siya kahit hindi kami masyadong nag-uusap. Hanggang sa isang araw, nagtanong siya kung saan o kung may alam ba akong bilihan ng masarap na cake sa lugar. Itinuro ko sa kanya ang isang bakery shop na hindi kalayuan. Hindi ko masyadong nagets yung direksyon. Baka pwedeng magpasama ako sa'yo. Okay lang ba? Wika niya. Ako naman, hindi ko napansin ang estilo niya. At dahil tinuturing ko siyang isang suki at ayaw ko namang magpakita ng walang galang, kaya naman sumagot ako ng, hindi po ako basta-basta pwedeng umalis. Kung makakapag-antay po kayo, pwede po sa pag-out ko na lang ko po kayo samahan. Sige, walang problema. Balik na lang ako. Salamat ulit ha. Tugon niya. Matapos ko siyang samahan at ituro ang cake shop, tinanong niya akong muli kung ano ang pinakamasarap na cake at sumagot akong muli. Paalis na sana ako nang nagsalita siyang muli ng, salamat nga pala. Gusto ko sanang suklian ito. Kumain ka na ba? Kung hindi pa, baka pwede mo akong saluhan. Ituring mo na lang bilang pasasalamat ko sa'yo. Nakangiti niyang sambit. Nais ko sanang tumanggi sa isip ko. Pero yung paa, tiyan at bibig ko, kasalungat ang sagot. Kaya naman ako ay napasagot ng okay. Sa hapunang iyon, nakilala ko ang binata. Base sa kanyang pananamit, may mga braces sa ngipin at gamit na cellphone, alam kong siya ay may kaya. Maganda din ang kanyang trabaho, pero noong mga sandaling iyon, nakatuon ang isip ko sa magandang restaurant na pinagdalhan niya sa akin. Hindi ko mapigilang mapaatras at nagsalita ng, ay sir, mukha pong mamahalin dito, huwag na lang po. Baka hindi ko po kayang bayaran yung kakainin ko. Bigla siyang natawa. Ano ka ba? Treat ko, kaya okay lang yan. Baka sa mukha ko ang pagkahiya. Pero kinuha niya ang kamay ko at hinila papasok sa loob ng restaurant. Habang nagiintay kami ng pagkaing in-order niya, at ang tinuro ko naman ay ang pinakamurang potahe, isang bangus na may kasamang rice, dahil ang nasa isip ko pa rin ay ako ang magbabayad ng kinain ko. Natawa siyang muli nung sinabi ko ang order ko dahil napansin niya na pinakamurang potahe ang napili ko. Relax ka lang, okay? Ako ang bahala. O-order pa ako ng ibang potahe para matikman mo din ito. Anya niya. Nung mga sandaling iyon habang kumakain kami, hindi ko mapigilang makaramdam ng kaba dahil yung mga potaheng in-order niya ay walang ganoong halaga sa loob ng pitaka ko. Bagamat masasarap ang pagkain, pero ang presyo nito ay tila ba pang mayaman lamang ang makakabili.
Matapos ang nasabing hapunang iyon, naulit itong muli. At sa pagkakataong iyon, inamin niyang interesado siya sa akin at nais niya akong ligawan. Ang ganda mo, Hasmin. Hindi ko akalain na isa kang galing probinsya. Ang kutis mo ang kinis at maputi na talagang nagpabihag ng puso ko. Wika niya na may kasamang kindat. Ako, bilang babae, hindi ko mapigilang kiligin nang marinig ang napakagandang komento niya para sa akin. Mabait, malambing, at ramdam ko ang kanyang pagmamahal, kaya hindi ko napigilan ang aking puso na mapaibig din sa kanya. Inulan din niya ako ng mga magagandang regalo at dinadala sa mga lugar na hindi ko pa napuntahan. Hanggang sa dumating ang araw na sinagot ko siya at kami ay naging opisyal na magkasintahan. Maayos at maganda naman ang aming pagsasama. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon, mag-iisang taon pa lang ang aming relasyon nang matuklasan kong ako ay nagdadalang tao. Nung sinabi ko sa kanya ito, baka sa mukha niya ang neutral na ekspresyon. Hindi masaya at hindi din malungkot. Pero sinabi niya sa akin na nais niyang akuin ang responsibilidad. Dumating ang araw na kailangan na niyang aminin sa kanyang mga magulang ang tungkol sa amin. Nasa loob ito ng isang malaking subdivision. Ang bahay nila malaki at dalawa din ang palapag nito. At sa likuran, mayroong swimming pool. Na tila ba yung mga bahay na napapanood ko lang sa drama sa telebisyon ay nakikita ko na sa tunay na buhay. At gaya din ng drama na nakikita ko sa telebisyon, yung mga karakter ng mga mayayaman at ang tingin o trato nila sa mga nakabababa sa kanila ay ganoon din ang kilos at reaksyon ng kanyang ina. Na sa unang tingin ko pa lang, batid kong hindi na siya pabor sa akin. Nakita ko din ang kanyang reaksyon ng diri nung nalaman niyang ako ay galing sa probinsya at hindi pa ako nakatapos ng pag-aaral. Mom, buntis po si Hasmin at ako ang ama. Nais ko siyang pakasalan, sambit ni Franco. Pero tumutol ang kanyang ina. Hindi naman porket buntis siya, kasal na agad. Pwede naman kayong mag-live-in muna. Hindi pwedeng magpakasal kayo. Ang inaakala kong gagawin ni Franco ay ipipilit niya ang nais niya. Tutal naman, malaki na siya. May sarili na din siyang buhay. Pero hindi, bagkus, sumagot siya ng, "Okay mom." Sabay tumingin sa akin. Ayaw ni mami kaya gawin na lang natin yung sinabi niya. Sabi niya sa akin, gusto ko mang tumutol. Gusto ko mang ipaglaban ang karapatan ng anak ko. Pero nung mga sandaling iyon, labis akong mahina. Wala akong kapangyarihan. Lalo na batid kong ako ay aasa sa kanyang ibibigay na panggastos sa pagbubuntis ko at sa mga gastusin ng magiging anak namin. Kaya pinili kong itikom ang aking bibig. Magmula nung tumira ako sa bahay nila, hindi na ako nagtrabaho, nasa bahay lamang ako. At sa bawat oras na lalabas ako ng kwarto, madalas akong naglalakad sa balat ng itlog na sa bawat kilos ko ay maingat. Lalo na, mainit lagi ang dugo nila sa akin. At upang mabawasan ang kanilang inis, nagkukusa akong tumutulong sa bahay. Hanggang sa itrato na nila akong isang kasambahay. "Oy, asa na yung kape ko? Kunin mo yung bag ko. Bilisan mo ang pagkilos." Iilan lang yan sa mga salita na natatanggap ko mula sa nanay ni Franco. Hindi lang ang nanay ni Franco ang ganito ang trato sa akin, maging ang kanyang ate. Na sa tingin ko, mas malala pa, na kung makapag-utos para ka nang nabili at hindi lang iyan, madalas din siyang magmura. Isang beses, habang nagpupunas ako ng glass door, siya ay naglalakad na nakatingin sa kanyang cellphone. Natalsikan ng kaunting-kaunting glass cleaner ang kanyang puting blusa. "Ang tanga-tanga mo naman! Wala ka bang mata? Ang bobo mo! Tingnan mo yung ginawa mo sa blouse ko! Mas mahal pa to sa pagkatao mo, leche ka!" Nang gagalaitin niyang sambit na isang insidenteng hindi ko naman sinasadya. Palagi siyang mainitin ang ulo. Hindi ko alam pero pakiramdam ko, ako ang pinagbubuhusan niya ng inis sa mundo. At habang nangyayari ito, si Franco ni minsan hindi ako ipinagtanggol. Bagkus, ako pa ang sinabihan niya na makisama kahit na alam niyang hindi patas ang trato nila sa akin. Ang akala kong isang magandang nilalang, yun pala isa itong duwag
na nagtatago sa ilalim ng palda ng kanyang ina. Nung ipinanganak ko ang aking munting prinsipe, ang kanyang lolo at lola ay wala ding amor sa kanya. Kapag lalapit ito sa kanila, hahawiin nila ito palayo. Kung minsan, natutulak pa nila ito ng malakas na tipong mapapaatras o babagsak siya sa sahig. At madalas siyang suwayin na, "Huwag kang maingay, huwag kang malikot, gumilid ka lang at huwag kang pakalat-kalat." Magmula nang magkaisip, alam na niya at ramdam din niya ang malamig na trato sa kanya ng kanyang lolo at lola. Alam na alam niya ang pagkakaiba dahil umuuwi kaming mag-ina sa probinsya sa tuwing Disyembre upang doon magdiwang ng Pasko at Bagong Taon. Napansin ng anak ko ang mainit at malambing na trato sa kanya ng mga magulang ko, kaya minsan hindi niya maiwasang magtanong, "Mama, bakit po sina Lola Belinda at Lolo Manuel palaging galit sa akin, tapos sila tatay at nanay palagi akong niyayakap? Bakit po ganon?" Hindi ko mapigilan na dumugo ng kaunti ang puso ko, kaya madalas ko nalang sagutin na baka may problema lang sila sa trabaho. Hanggang sa isang hapon, umuwing nasa good mood ang ate ni Franco. Sabi niya, yung nobyo niyang doktor ay nag-propose sa kanya. Ilang beses na daw siyang nabigo, kaya naman pinaghirapan daw niyang mag-workout ang relasyon nila. At dahil nasa good mood, ako ang ginawa niyang alalay sa kanyang mga abalang gawain sa pagprepara ng kanyang nalalapit na kasal. Sa isip-isip ko, baka ito na ang maging tulay para umayos ang trato niya sa akin at sa kanyang pamangkin. Kaya determinado akong sundin ang kanyang gusto at magkomento na nais niyang marinig. Nung nagpunta sa bahay ang kanyang fiancé, ito ay mahiyain. Nahalata ko din ang pagkailang niya pero tunay akong masaya para sa hipag ko. Sinamahan ko siyang magsukat sa kanyang trahe de boda. Nung pagpasok ko doon, hindi ko mapigilang ngumiti. At habang siya ay namimili at nagsusukat, ako naman ay nagtitingin-tingin din. Hanggang sa may nakita akong pa-mesh na sleeveless at mula sa dibdib pa-tube ang disenyo, meron din itong maraming kristal na nakaborda na meron kang suot na petticoat para sa long dress na iyon na maganda ang pagka-fluffy nito. Nasabi ko bigla sa sarili ko, ang ganda naman ito. Gusto ko kapag kinasal ako, ganito ang dress na gusto ko. At hindi ko mapigilang kiligin. Nagulat ako sa babaeng nasa likuran ko. Talaga? Akala ko kasal ka na. Sambit nito. Nagtaka ako pero may pakundangan ko siyang sinagot na, hindi pa po. Pero balang araw mangyayari din po ito. Dito ko nakitang sumenyas ang hipag ko at ang itsura niya ay nakasimangot. Hindi ko mawari ang senyas niya kung ayaw ba niya nung dress na napili niya o gusto niya ng bago, kaya dali-dali akong lumapit. "Itiko mo nga yung bibig mo, mamaya tayong mag-usap," nang gagalaitin niyang bulong. At itinoon ang kanyang atensyon sa babaeng nagtanong sa akin at sinabing huwag akong pansinin at babalik na lang siya sa ibang araw para mamili ng damit. Paglabas namin, "Yang katangahan mo, Hasmin, iwanan mo sa bahay," niinis niyang sambit. Habang nasa biyahe kami, paulit-ulit kong inire-rewind ang pangyayari sa shop na hindi ko mawari kung ano ang nagawa ko. At nung oras na makarating kami sa bahay, pagpasok pa lang, "Ang tanga-tanga mong babae ka, hindi mo ba alam? Pinsan ni Gerald yung babaeng yun. Hindi ka kasal, ano na lang sasabihin nila sa amin? Bakit kailangan mo pang sabihin sa iba yung tungkol sa buhay mo imbes na itiko mo yung walang silbi mong bunganga? Hindi mo ba alam na ilang beses kong inakit si Gerald, mapansin lang ako, tapos ikaw lang ang sisira ng reputasyon ko at ng pamilya ko? Yang hampas lupa mong ugali, iwan mo sa probinsya, huwag mong dalin dito, nakakahiya ka. Ginawa ko ang lahat para lang magkagusto sa akin si Gerald, kahit na magpanggap at anong akit magustuhan niya lang ako. Kung hindi mo alam, huwag kang magsalita. Sinira mo ang araw ko, leche kang babae ka!" Pasigaw niyang sambit habang dinuduro ako. Sa sobrang lakas ng kanyang pagkasigaw, maging ako ay natameme. Hindi ako makaimik dahil nagulat ako sa mga sinabi niya. Hindi ko din alam kung saan magsisimula. Sa sobrang lakas ng kanyang pag-ieskandalo,
Yung anak ko nakakapit na sa binti ko at umiiyak dahil maging ako ay umiiyak din. At nagpatuloy pa siya na nagtatatalak ng mga masasakit na salita. At sa pagkakataong ito, tinakpan ko ang tenga ng anak ko para hindi masyadong marinig ang sinasabi ng kanyang tiya. At makaraan lamang ang ilang saglit, nakita ko ang mga biyanan ko, si Franco, mga magulang ni Gerald at si Gerald. Nandoon sila sa may hardin malapit sa swimming pool at dahil sa lakas ng talak ng hipag ko, narinig nila ang buong pangyayari. Kaya maging sila ay napasugod sa aming direksyon. Biglang nagulat ang hipag ko. Mali kayo ng iniisip. Nauutal niyang sambit. At nagpatuloy ang kanyang pag-uutal dahil nakita niya ang kanyang fiancé at future in-laws. Biglang lumabas si Gerald at pinigilan niya itong umalis pero bitiwan mo ako. Tatawagan kita kapag ready na akong makipag-usap sa'yo. Sambit nito at saka umalis kasama ang kanyang mga magulang. Kinabukasang iyon, nagwawala ang hipag ko dahil nakipaghiwalay sa kanya si Gerald at inurong din ito ang kanilang kasal. Ako ang sinisisi niya sa nangyari at pinalayas niya kami. Pansamantala muna kaming tumuloy sa kamag-anak ko sa Maynila at makaraan ang ilang araw, nagpunta si Franco at sinabing, "Pwede ka nang bumalik sa bahay pero dapat mag-sorry ka kay ate." "Bakit ako magsusorry? Wala naman akong ginawa." Sagot ko, "Hayaan mo na, wala naman akong kinakampihan pero mag-sorry ka na lang." Tugon niya. Batid kong walang saysay ang makipagtalo sa makitid niyang kokoting iyon. Nung pinalayas kami, hindi siya tumutol. Hindi niya ako pinagtanggol. Maging ang anak ko. At ngayon, ako pa din ang gusto niyang magpakumbaba kahit na niyurakan nila ang pagkatao ko. Kaya sumagot akong bigyan pa niya ako ng panahon. Sa aking pagninilay-nilay, ang pinaka-importante sa akin ang kaginhawaan ng anak ko. Kaya naman nilunok ko ang pride ko at sinabi ko sa anak ko na babalik kami sa malaking bahay. Pero nadurog ang puso ko nung marinig ko ang sagot niya. "Ayoko po dun, ma. Maganda nga ang bahay natin pero hindi naman nila tayo mahal. Mas gusto ko po kila tatay at nanay." Niyakap ko ng mahigpit ang 5 taong gulang kong anak. Dahil dismayado ako sa sarili ko. Kung sa akin, okay lang ang tratong iyon. Pero sa anak ko, hindi ko dapat ito hayaan. Ayaw kong lumaki ang anak kong mababa ang tingin niya sa kanyang sarili. At sinabi na din ni tatay sa akin na umuwi. "Pinaluwas kita ng Maynila para gumanda ang buhay mo. Pero kung ganyan din, umuwi ka na lang. Magagawa natin ito ng paraan." Sambit niya sa akin. Sa ngayon, magkahiwalay na kami ni Franco. At ang sabi niya, magbibigay na lang siya para sa bata dahil nagdesisyon na akong hindi bumalik sa kanila. Dito na kami ngayon naninirahan sa probinsya. Kaya para sa akin, okay na din iyon. Ilang taon na akong nagtiis ng kanilang pang-aapi. At naisipan kong itutuloy ko na lang ang plano kong makapagbukas ng sarili kong kapihan na umaasa na may kalakip na pagsisikap at pagsisipag na maisasakatuparan ko ito alang-alang na din sa anak ko. Batid kong hindi magiging madali para sa aming mag-ina ang tatahakin naming landas. Kaya naman hindi ko minsan mapigilan na manghinayang dahil kapag bumalik kami sa biyanan ko, ang anak ko siguradong mag-aaral sa magandang paaralan, mayroon ng malamig at malambot na tulugan at mas maganda ang buhay. Para sa kanyang kinabukasan, kaya kong magtiis. Sa tingin niyo po ba, tama po ba ang desisyon kong lumayo? Salamat po. Pangalawang video. Nakilala ko ang aking mister sa kumpanya kung saan ako nagtatrabaho bilang sekretarya. Hindi ko siya una noon napansin. Hanggang sa isang beses sa kantin, tinanong niya ako kung pwede ba siyang maupo sa bakanting upuan sa mesa. Nagsimula siya sa salitang salamat dahil nagpaupo ako at nasundan na ito ng kung ano ang pangalan ko at anong departamento ako nagtatrabaho. Napag-alaman kong siya ay isang supervisor sa finance department.
Sa mga oras na kumakain kami, maraming beses siyang nagbitiw ng mga biro kaya naman hindi ko mapigilang tumawa. Nadyahi din ako nung pinuri niya na maganda ang aking ngiti. Bigla kong nailagay ang aking buhok sa likod ng aking tainga. Sa paglipas ng panahon, madalas na kami nagkakasabay na mag-lunch sa kantin at dito kami naging malapit. Hanggang sa isang araw, tinanong niya ako kung gusto kong manood ng sine sa araw nang wala kaming pasok. Hindi ako kaagad pumayag dahil naiilang ako, lalo na sa posisyon niya sa opisina na ang edad niyang mas matanda ng 12 taon kaysa sa akin. Lalong-lalo na nahihiya ako na kung anong sasabihin ng mga katrabaho ko. Ngunit hindi siya nagpatinag at ilang beses akong kinukulit hanggang sa sumang-ayon ako. Sa totoo lang, nag-enjoy ako nung nanood kami ng sine. Matapos manood, kumain din kami sa isang restaurant at uminom. Marami kaming napagkwentuhan tungkol sa personal na buhay, sa mga bagay na nais naming gawin sa hinaharap, at mga lugar na nais naming puntahan o bisitahin. Sa haba ng aming kwentuhan, naparami din ang aming pag-inom ng alak. Bago kami matapos ng gabing iyon, sinabi niya sa akin na gusto niya ako at kung maaari ba niya akong ligawan. Napansin ko na lang ang sarili ko, mabilis na tumango at sumang-ayon sa kanyang sinabi. At ilang saglit pa, nagtagpo na ang aming mga labi. Ibig bang sabihin tayo na? Tanong niya sa akin. Napangiti ako at tumangong muli. Bago pa matapos ang gabing iyon, imbes na ako ay umuwi ng bahay, kaming dalawa ay nagtungo sa isang hotel at doon nagpalipas ng gabi na magkasiping. Ito ang unang beses na ginawa ko ito. Nagkaroon ng karanasan sa unang halik, unang yakap at siya din ang lalaking nakakuha ng pinakaiingatan kong puri. Matapos kong mahimasmasan, hindi ako makapaniwala na nagawa ko ito, na dahil lamang sa alak, nagawa ko ito. Pero sa kabila ng pangamba, ang puso ko ay maligaya. Nagising ako na yakap niya ako, na merong taong mahal ako, at sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng karelasyon. Ang buhay namin ay mahirap, ang mga magulang ko ay walang permanenteng trabaho, kaya naman sa murang edad, maaga na akong nagtrabaho. At dahil lagi akong abala kung paano kumita ng pera, kaya naman wala akong oras para pumasok sa isang relasyon. Nung nagsimula akong mag-aral ng sekundarya, namasukan na ako bilang tagabantay ng panaderya sa amin pagkatapos ng aking klase at dito nagpupunta sa tuwing wala akong pasok. Pinilit ko din ang sarili ko na makapag-aral sa kolehiyo upang magkaroon ako ng maayos na trabaho. Nabigyan ako ng pagkakataon na makapag-aral dahil sa aking trabaho. Inaya ako ng aking isang kaibigan na mag-apply bilang isang janitress sa isang universidad nung matapos kaming mag-aral ng sekundarya. At pinalad akong makapasok. Matapos kong magtrabaho doon ng kalahating taon, napag-alaman ko na nagbibigay ng libreng paaral sa mga empleyado gaya ko na nais mag-aral. Hindi ko na pinalampas ang oportunidad na ito. Agad akong nag-apply sa kanilang programa at maswerte naman ako na isa sa mga nagawara ng libreng paaral na ito. Para sa akin, hindi ko mapigilan na maging proud sa aking sarili dahil sa aming 5 magkakapatid, ako pa lamang ang unang nakatapos ng kolehiyo sa amin. At ako ay labis na nagagalak nung matanggap ako sa kumpanyang ito. Nagtatrabaho na ako doon ng mahigit 3 taon nung makilala ko ang lalaking supervisor na yon na nagngangalang Fernan at ang aking unang nobyo. Ang plano ko sa buhay noon ay mag-ipon para sa sarili ko dahil ako ang madalas na inaasahan sa pamilya. Wala pa sana akong balak na lumagay sa tahimik hanggat hindi pa ako stable. Walang sariling bahay, ngunit iba ang plano ng tadhana. Ang pagsiping naming iyon ay nagbunga. Pero hindi naman niya ako tinakbuhan. Hinarap niya ang responsibilidad. Kaya naman mas lalo akong na-inlove sa kanya. Marahil hindi na din masama ang bagong plano sa akin ng kapalaran.
Kahit na wala pa ako sa edad na 25 at hindi inaasahan, ang batang nasa loob ng sinapupunan ko ay biyaya ng Diyos. Sa pangyayaring ito, ang akala ko magagalit ang mga magulang ko. Pero mali ako ng akala dahil pabor na pabor sila sa pamilya ni Fernan at kay Fernan dahil may kaya ito. May magandang bahay, may sasakyan at komportable ang kanilang pamilya. Tuwang-tuwa sila na mayaman ang mapapangasawa ko. Dito ko nakita ang kanilang mga ngiti na sobrang laki. Anak, mukhang naka-jackpot ka. Bulong sa akin ng aking ina. Nung namanhikan si Fernan, madaming magagandang bagay ang kanilang dinala para sa aking mga magulang. Hindi ko mapigilang mahiya sa kanilang asal dahil napaghahalataan ang mga magulang ko ay mukhang pera. Hindi ko din mapigilan na mapansin ang inis ng mami ni Fernan at base sa kanyang reaksyon, may kita kong hindi siya masaya o pabor sa akin. Nahiya ako at ayaw kong isipin ang pamilya ni Fernan na pera ang habol ko sa kanya. Kaya naman hiniling ko na lang na civil wedding. Pero binigyan ako ni Fernan ng isang simpleng beach wedding na nasa 30 ang guests na aming inimbitahan. Ako na ata ang pinakamasayang bride noon. Hindi man bonggang trahe de boda. Walang suot na heels. Pero para sa akin, ang kasal naming iyon ay perpektong perpekto. Nagpalitan kami ng aming pangako sa isa't isa na mayroong magandang sunset. Na tila ba, binasbasan din ng Panginoon ang aming pag-iisang dibdib. Matapos naming ikasal, tumira ako sa bahay ng aking mga biyanan. Malaki ang kanilang bahay at ang sabi ng mister ko, tsaka na kami bumukod lalo na kailangan namin na mag-focus sa bata. Hindi ko naman tinutulan at sinunod ko ang kanyang gusto. Kasabayan nito, huminto na din ako sa trabaho at naglagi lamang sa bahay. Hindi ko man maamin sa mister ko na hindi ako komportable na kasama ang biyanan ko sa isang bubong, kaya naman kinimkim ko na lamang ito at nakisama sa kanila. Makalipas ang ilang buwan, hindi ko mapigilang mapaluha nung hindi ko sinasadyang marinig ang sinabi ng biyanan kong babae sa kanilang kapitbahay. Hindi ako makapaniwala ang engot ng anak ko na in love sa hampas lupang iyon. Kung nakita mo lang ang bahay na tinutuluyan nila, halatang mga walang pera. Siya din walang pera. At obvious na inakit niya ang anak ko kaya nabuntis. Ibang klase. Sambit ng biyanan kong babae. Siyempre, hindi ko pinahalata na narinig ko ito at palihim akong umiyak sa loob ng banyo. Nung mga sandaling iyon, alam ko na ang tunay na nararamdaman ng biyanan ko. Naisip ko, kung ganito ang iniisip nila sa akin, marahil ang biyanan kong lalaki at mga kapatid niya ay ganoon din. At hindi nga ako nagkamali ng iniisip. Magmula noon, iniiwasan kong magpakalat-kalat sa loob ng bahay. Pero tumutulong ako sa mga gawain, gaya ng pagluluto o paghuhugas. Kasabayan nito, unti-unti na ding lumalabas ang kanilang tunay na anyo. Isang beses, nagbukas ako ng ref. Sabi ng kapatid niya, huwag kong kunin ang mga laman nito nang hindi nagpapaalam. Ang mga sumunod na eksena, napupunan na nila yung mga bagay na kinakain ko o mga gamit ko. Gaya ng, "Oy, huwag mong kainin tong cake, mahal yan. Etong baka para sa amin to, huwag mong kainin. Oh, bakit ka kumakain ng baboy ang mahal niyan, ambisyosa ka. Magtipid ka nga, wala ka nang trabaho, magastos ka pa. Bago yung damit mo, magkano bili mo dyan? Huwag mo sabihing mahal yan Lahat na lang napapansin nila. Mapapagkain, gamit at lahat ng kilos ko, laging napupuna. Hindi naman ako makapagreklamo sa mister ko dahil nung isang beses akong nagsabi sa kanya, ang sagot niya sa akin, tama naman sila, huwag kang maging magastos. Nung marinig ko ito, nadurog ang puso ko. Hindi ko akalain na pinabura ng mister ko ang pamilya niya. Nung nagsabi naman ako sa mga magulang ko ng problemang ito, ang sagot nila sa akin, huwag kang mag-inarte dyan,
Buti nga nagbibigay ang mister mo sa amin ng pera kaya huwag ka nang gumawa ng gulo para may silbi ka. Muli, hindi ko mapigilang mapaluha dahil ang mga magulang ko ay mukhang pera. Hindi ko naman intensyon na siraan sila pero wala akong maasahan na suporta o ipagtanggol man lang ako. Pakiramdam ko, mag-isa lamang ako sa mundo. Mas lalo pa akong nalungkot nung nagdiwang ako nung unang kaarawan ko bilang may asawa. Umaasa ako na may gagawin ang mister ko na espesyal sa araw na iyon. Pero yung araw na ding iyon ang hinding-hindi ko makakalimutan. Nahihiya akong magtanong sa mister ko kung anong gagawin namin sa kaarawan ko. Kaya nagdesisyon akong mag-intay na lang. Ngunit sa bawat araw na nalalapit, walang nangyayari o pagtatanong na naganap. Iniisip ko na baka may sorpresa silang gagawin. Subalit, dumating na ang araw ng aking kaarawan, walang nangyari. Ang mga biyanan ko, walang niluto kahit pansit. Ni hindi rin nila ako binati na tila ba hindi nila alam na kaarawan ko nung araw na iyon. At ang masakla pa dito, ang mister ko, hindi rin ako binati, binilhan ng cake o kumain sa labas. Halatang halata na nakalimutan din niya yung araw na iyon. Hindi ko mapigilan na maluha nung gabing iyon bago ako matulog. Dahil sarili kong mister, nakalimutan ang aking kaarawan na wala pa kaming 1 taon matapos na ikinasal. Naisip ko, anong klaseng relasyon kaya ang pinasok ko? Kung ganito na ang nangyari na wala pa kaming 1 taong nagsasama, paano pa kaya ang 5 o higit pa sa maraming taon? Ano na lang ang magiging buhay ko? Ngunit isa lang ang nakakasiguro ako, na magpapatuloy ang kalungkutang nararamdaman ko. Lalo na kung hindi magbabago ang ugali ng mister ko. Nailabas ko ang saloobing ito nung tinawagan ako ng kaibigan ko at binati ako ng happy birthday. Nagkita kami nung araw na iyon. At nasabi ko sa kanya ang lahat ng sama ng loob na kinikimkim ko magmula nung tumira ako sa tahanang iyon. Makalipas ang 1 linggo, galing ako noon sa doktor at nakipagkita sa isa ko pang kaibigan. Nung pag-uwi ko, nadatnan ko silang lahat ng hapunang iyon na may mga bisita at kumakain na. Maraming iba't ibang putahe sa mesa na base dito, mahalata mong nagdiriwang ito ng kaarawan. Akala ko para iyon sa akin, ngunit nakita ako ng asawa ko at inaya niya akong kumain dahil kaarawan ng kanyang kapatid. Nagtaka ako kung bakit hindi nila sa akin sinabi ito at ang konklusyong pumasok sa isip ko ay ayaw nila ako na nandoon kaya hindi nila sinabi para hindi ako kaagad umuwi, lalo na masasarap at mamahalin ang mga pagkain na nakahanda nung araw na iyon. Hindi naman ako nakisalo sa kanila. Ayaw ko din kumain ng tira dahil pakiramdam ko mas bababa rin ang tingin ko sa sarili ko. Kahit na pumasok ako ng aming kwarto, malakas kong naririnig ang kanilang kasiyahan. Malinaw na wala silang pakialam sa akin at hindi na nila itinatago na hindi nila ako gusto. Kaya magmula noon, hindi na ako umasa na sila ay magbabago pa, kaya itinuon ko na lamang ang sarili ko sa aking kalusugan para hindi maapektuhan ang baby na nasa loob ng tiyan ko. Subalit hindi ko mapigilang maiyak nang isang araw binigyan ako ng regalo ng mister ko na isang bag na batid kong hindi naman ito ganoon kamahalan. Pasensya ka na, abala lang ako sa trabaho, hindi kita nabati sa kaarawan mo. Sambit ng mister ko. O okay, salamat. Maigsi kong wika, pero sa loob-loob ko, ayaw kong magpasalamat. Pero tiniis ko iyon dahil sa kanya ako pansamantalang nakadepende, lalo na ngayong magkakaanak pa kami. Naiyak ako dahil nung binigay niya sa akin yung bag na iyon, ilang beses niyang sinabi na gumastos siya ng 3,000 para doon. Na sa tingin ko, sinabi niya ang presyo para ipamukha sa akin na ingatan ko ito dahil mahal ang bag na iyon. Kaya naman itinabi ko siya para makita niyang pinapahalagaan ko ang ibinigay niya at iyon na din pala ang huli niyang regalo sa akin matapos noon. Lumipas ang mahigit 3 taon. Ang buhay ko kasama sila
ay maihahalin tulad ko sa impyerno. At ang relasyon ko sa mister ko ay lumalamig ng lumalamig. Simula noong nagkaanak ako, hindi na siya nagpakita ng interes sa akin. At ako, hinayaan ko lamang siya na gawin ito dahil maging ako, ganoon na din ang nararamdaman ko. Kahit na napapadalas ang pag-uwi niya ng 10 oras ng gabi, na sinasabi niyang overtime o ang hindi niya pag-uwi dahil sa mga business trips. Nabatid kong hindi iyon totoo dahil madalas kong maamoy ang kanyang damit na mayroong matapang na pabango na hindi niya pagmamayari. Bukod doon, ilang beses ko na ding nakita na may stain ng lipstick ang kanyang mga damit. Naisip ko na mayroon siyang babae, pero nagtiis muna ako dahil wala pa akong sapat na lakas para bumukod kaming mag-ina. Hanggang isang araw, hindi ko sinasadyang makinig sa usapin ng iba sa isang department store. Nag-uusap sila na kung halimbawa ang kanilang mister ay nangaliwa, ito ay masama. Sa mag-asawa, masakit sa parte ng nasaktan. Pero paano na lang kapag meron silang anak? Bigla akong napahinto at kinilabutan. Sa isip ko, okay lang sa akin na kung dumating ang araw, makipaghiwalay ang mister ko. Pero hindi ko naisip ang anak ko. Paano siya kapag dumating ang panahon na iwan niya kami? Akala ko ako lang ang maapektuhan. Pero paano ang anak namin? Batid kong siya ay nambababae. At sa kahit anong laban kapag dumating iyon, kailangan meron akong bala o sandata bago ako pumasok sa giyera. Hindi ako nahirapan mangalap ng mga ebidensya at napag-alaman kong meron siyang karelasyon. At nasa mahigit na 1 taon na din ito. Nakita ko ang kanilang palitan ng text messages, mga litrato, video kung saan sila nagde-date at nagbakasyon. Binigyan din niya ang babaeng iyon ng isang designer bag nung kaarawan nito. Habang tinitingnan ko ito, hindi ko namamalayan na ako ay nanggagalaiti at nakagat ko ang aking labi at may nalasahang dugo. Puot at suklam ang nararamdaman ko at nais ko siyang ipahiya sa kanyang mga magulang. Ako ang nagluto ng aming tanghalian at dahil kompleto kami sa hapagkainan, nagsalita ako ng "Nambababae si Fernan." Sabay inilabas ko ang mga litrato. Napatigil sila at nagsalita si Fernan. Lalaki ako na nangangailangan. Hindi mo naman kayang ibigay kaya natural maghahanap ako sa iba. Isa pa, walang-wala ka sa kalingkingan niya dahil mas mayaman yun. Mas mayaman si Camila. Hindi ko napigilang lumuha at nagtanong paano na ang anak namin. Lumabas na ang katotohanan. Wika ng biyanan kong babae. Nagulat ako na alam din nila ang tungkol sa babae ni Fernan. At dahil alam mo na ang totoo, ang gusto lang namin ay mas magandang buhay para sa aming anak. Ayaw naming makasagabal ka sa kaligayahan niya at kailangan mong respetuhin ang kanyang desisyon. Dagdag ng biyanan ko. Sinabi ng mister ko na kailangan na namin maghiwalay at mag-file siya ng legal separation at ang kanyang kondisyon bago magbigay ng pera ay ako ay mananahimik at huwag gagawa ng gulo. Sinabi ng biyanan ko na ang perang ibibigay ng mister ko ay sapat na para mabuhay ang bata ng komportable. Akala ko marami akong baong bala. Yung pala, mas marami silang bala at natalo ako sa labang iyon. Wala akong nagawa kundi ang mag-empake at umalis. Imbes na bumalik ako sa tahanan ng mga magulang ko, nakitira muna ako pansamantala sa bahay ng kaibigan ko. Kapag nalaman ng mga magulang ko na maghihiwalay na kami, mag-aalboroto ang mga iyon dahil mawawala na sila ng sustento. Nakaramdam ako ng kalayaan para sa aming mag-ina at makalipas lamang ng ilang linggo, nakatanggap akong muli ng tawag mula sa aking mister at pinapapirmahan na niya ang settlement agreement para sa aming hiwalayan. Pero hindi ko iyon pinirmahan. Nung oras na umalis ako, ang una kong pinuntahan kaagad ay isang abogado. Dito ko natuklasan na kulang ang perang ibibigay niya. Ilang beses kong hindi sinipot si Fernan sa tagpuan namin at dahil nanghihingi pa ako ng karagdagang bayad,
Sa isip ko, kami na nga ang talo. Hindi ko hahayaang ako ay magpatalo lalo. Sa mga araw na lumipas, ang sarap ng pakiramdam na nakakaganti ako sa kanya. Habang ginagawa ko ito, hindi ko sinasadyang makita ang dati kong katrabaho sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko noon. Inaya niya ako na magkape at makipagkwentuhan at natuklasan ko kung bakit. Sa oras na makatapos kaming makapag-order ng kape, tinanong niya ako kaagad na bakit ko iyon nagawa. Nung sumagot ako sa kanya na nahuli ko si Fernan na nangangaliwa, hindi na niya ako pinatapos at sinabing ako daw ang nangaliwa. Pinauna ko siyang magpaliwanag. Dito ko nalaman ang katotohanan. Sa dati kong opisina, ipinalabas ni Fernan na ako ang nanlalaki at 2 taon na kaming hiwalay. At ang masakla pa dito, ang baby ko, hindi daw siya ang ama. Lumalabas na ako ay malandi at masama sa mata ng iba. At ang babaeng karelasyon niya ay walang iba kundi ang anak ng may-ari ng kumpanya. Nabihag ni Fernan ang puso nito dahil sa sinapit niya na kawawa siya at magmula noon hindi mo na sila mapaghiwalay. Matapos niyang magkwento, ako naman ang nagpaliwanag. At dahil may kasamang ebidensya, meron akong pruweba na siya ay nagsisinungaling. Biglang humingi ng paumanhin sa akin ang katrabaho ko at sinabihan niya akong sinusuportahan niya ako sa labang ito. Base sa mga ebidensya ko, mas malakas ang laban ko. Bago kami naghiwalay, humingi siya ng kopya ng mga nakalap kong ebidensya at siya ang magdadala nito sa kanilang opisina. Wala pang 1 linggo meron na akong narinig na kalabog sa pintuan. Nakita ko si Fernan. Natakot ako at hindi pinagbuksan. Umalis lamang ito nung nagpatawag ako ng barangay. Base sa kilos niya, mukhang nalaman na nung kalaguyo niya ang totoo at ang tunay niyang pagkatao. Walang tigil ang ring ng aking telepono at text messages. Nakasama sa text nila ay meron pa itong kasamang pagbabanta. Hanggang sa lumipas ang linggo, mula sa pagiging agresibo, sila ay huminahon, humingi ng tawad at naging malumanay. Na gusto daw nilang makita ang bata na magbabago na sila. Siyempre, tanga lang ang maniniwala sa ganun. Alam kong may dahilan ito kung bakit nila ginagawa iyon at nais ko ring ituloy ang aming paghihiwalay. Kaya pumayag akong makipagkita pero sa isang restauran, yung maraming tao at maraming pwedeng makasaksi. Pinili nila ang isang restauran sa loob ng isang hotel. Nakita ko sila doon nagiintay, si Fernan at ang mga magulang nito. Umorder kami ng pinakamahal na putahe, halika kain ka. Sambit ng dati kong biyanan, na unang beses niyang nagpakita ng ganoong kagandahang ugali. Tiningnan ko yung plato. Wow, steak. Oo nga, mukha ngang mahal ito. Dapat kumain ako para matikman ko man lang. Sa isip-isip ko, hindi pa ako nakakasubo. Nagsalita na si Fernan. At habang nagsasalita siya, hindi ko mapigilang mapahawak sa tinidor ng mahigpit dahil sa loob-loob ko, ako ay nagliliyab sa galit. Pwede ka bang magpunta sa opisina at magpaliwanag? Sabihin mo sa kanila na hindi ako ang ama ng bata. Kahit yun lang, please. Kapag hindi ako nakasal sa kanya, wala akong maibibigay para sa anak ko. At kapag ginawa mo ito, sisiguraduhin kong hindi mo na kailangang magtrabaho at maganda ang kinabukasan ng anak natin. Malumanay niyang sambit. Nais ko mang mag-iskandalo pero pinilit kong kumalma. At tumango ako sa kanyang hiling. Lahat sila ay napahinga ng malalim. Hindi ka naman pala engot eh. Maganda yung desisyon mong yan, wika ng dati kong biyanan. Kinabukasan, nagtungo ako sa kumpanya. Sa loob ng conference room, nakita ko yung may-ari, yung babaeng karelasyon niya at si Fernan. Tandaan mo, gawin mo yung napagkasunduan natin. Bulong nito sa akin. Oo, kaya nga ako nandito eh. Sambit ko. Pag upo ko, nakita kong magkahawak pa sila ng kamay.
at matinding awa ang naramdaman ko sa babae. Inilabas ko ang aking cellphone at naiplay ang audio recording. Dito, maririnig mo ang boses ni Fernan nung nasa restaurant kami kahapon na pinakikiusapan niya akong magsinungaling. Sa background, maririnig mo din ang boses ng dati kong biyenan. Nakita kong umiyak ang babae at tumakbo palabas. Si Fernan, hindi makapagsalita at gulat na gulat. Nakita kong nakakuyom ang kanyang kamao. Na sa tingin ko, kung kaming tatlo lang ang nandoon, nasaktan na niya ako. Samantala ang may-ari, matagal na hindi nagsalita at nagpasalamat at saka ako umalis. Matapos ang eksenang iyon, ako ay napangiti. Sa wakas, malaya na ako. Malaya na ang anak ko. At sa pagkakataong ito, hindi na legal separation ang gagawin ko, kundi annulment. At hindi nagtagal, nalaman na din ng mga magulang ko ang nangyari at ako pa ang sinisisi dahil nahihibang na raw ako. Sila ay galit na galit dahil nawalan sila ng pera. Ganoon din ang mga dati kong biyanan. Nakatanggap ako ng tawag na minura at sinumpa nila ako. At sa text, marami silang mga salitang masasakit na sinabi pero hindi ako apektado. Sa katunayan, ang gaan-gaan ang pakiramdam ko. Hindi lang yan, nakatanggap din ako ng tawag mula sa may-ari ng kumpanya at sinabing ipinasok niya ako sa kumpanya ng kanyang kaibigan. Nais kong suklian ang ginawa mong pagsagip sa buhay ng anak ko mula sa hayop na lalaking iyon. At kapag may kailangan kang tulong dahil sa dati mong mister, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Kailangan niyang maparusahan sa ginawa niya. Sambit nito. Mahigit ng 3 taon simula nung nangyari ang kaguluhang iyon. Malapit na din matapos ang aming proseso ng hiwalayan. Ang mahalaga, ang buhay ko at ang anak ko ngayon ay naayos. Ako ay maligaya, masagana, kapiling ang aking anak at napapaligiran kami ng mabubuting tao na totoong merong malasakit sa amin. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!